Good afternoon mga ka-study buddy. Sa video ito, gagawin naman natin ang ating exercise number 5. Make sure nyo na naka-on yung inyong object snap tracking on or yung ating F11. Then, checkan nyo yung endpoint, center, quadrant, and intersection mode sa ating object snap. Okay? With this time, magsisimula ako sa ating circle with a radius of 92. Okay? Next is gagawa ako ng line from quadrant to quadrant. Next. Okay. Next, gagawa ako ng circle with a radius of 12.5. 12.5. Next, with a radius of 22. Next, with a radius of 38. Next, gagawa ako ng line with an angle of 30. So, ito yan. Dahil ito ay 60 ang angle niya, so hinati ko. So, magiging 30 ang kanyang angle. Okay. Dynamic input on, then line. So, 92 ang kanyang distance or length. Then, tab with a 30. Okay. Next is mag-offset ako ng 6.5 para makreate ko itong 30 na distance. Okay. Set. With a distance of 6.5. Okay. Next, gagawa ako ng circle with a radius of 32. Ito. So, yung aking magiging center point is from the quadrant of circle na 92 radius. Dito. So, C. 32. Okay. Next is maglilinis na tayo. Okay. So this time, yung aking big circle, this and this ay gagawin ko siyang imaginary line. Okay. Ito. This and this. Okay. Okay. Next, gagawa tayo ng circle with a radius of 6.5 para dito. Okay, so circle 6.5. Then after this, magti-trim tayo. Okay. So, trim. Okay. Then, ito. Okay. Then next is gagawa naman tayo ng circle na 73 with a radius of 73. Okay. Then, iti-trim natin ito.
Then ito, gagawin natin itong imaginary line. Okay. Okay. Next is i-delete ko ulit ito. Okay. So, i-off ko yung aking imaginary line. Okay. So, kung marunong na kayong gumawa ng layer, so i-apply natin to, yung layering. So, off natin. Okay. The next is mag-a-array tayo. I-array natin ito. So, polar array. Then enter. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 item, then enter. Next, gagawa naman tayo ng circle with a radius of 73. Okay. Then, magti-trim tayo ulit. Okay. Next is yung part na ito. Meron daw distance na 27.5 from this point up to here. Okay, line. With a distance of 27.5. Then, meron daw length or distance na 6. So, ating ko sa gitna. So, 3. Then, downward. So, walang specific na length. Basta mag-intersect siya dito sa ating circle na ito. Then, next. Kabila naman. 3. Then, downward. After this, iti-trim natin. Okay. Next is gagawin na natin or maglalagay na tayo ng ating dimension dahil natapos na natin yung ating object. Okay? So, explode ko muna ito. Okay. Then, piliin ko to na object. Okay. Next. Next is i-mirror ko ang part na ito. Okay. So, mirror. Next, itong naman ang aking i-mirror. So, pwede na tayong maglagay ng ating dimension. Okay. So, kung papansinin nyo, yung opacity ng aking imaginary line sa aking layering ay hindi ganun kalinaw dahil in-adjust ko yan dito sa aking layering. So, ang kanyang opacity ay 90. Okay? Then, next naman natin, maglalagay na tayo ng ating dimension. Okay? So, angle, this part, 60 degree. Okay? Then, next, yung ating linear. So,
So this part. Okay, then next. Okay, next yung ating mga radius. So this, okay. So kung papansin niyo, yung ating radius na 13 and 28 is hindi the same dito sa ating image. Okay? Adjust natin yung ating precision dito sa properties. Then okay. So ayan. Okay. So naglagay ako dito ng aking layering dito. So label, object, dimension, imaginary, and center line. I hope nakatulong ang bidyong ito sa paggawa ng ating exercise number 5. So that's all. Thank you.